po and mega love shout out sa lahat po ng ating mga manonood sa Ang Sulok Man ng Mundo. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ito na naman si Kapitan Nani Heights, ang kapitan na walang barangay pero maraming tanod ang nakabantay. So magbibigay po ako ng reaction video ko tungkol po dito sa trip to Korea. Actually, nung mga nakaraang araw, meron akong mga naririnig na nag-content na si Beyonce nga hindi makakasama, no, dahil ito nga ay nagkasakit. Pero hinintay ko talaga na actual na makapunta na talaga sila sa Korea at wala po talaga doon si Beyonce. So, kagabi napanood ko yung live, yata ni kay Rabion or video, basta napanood ko at sabi niya doon na-confirm ko na hindi nga nakasama si Beyonce sa trip to Korea dahil nga sa ito ay merong karamdaman, no? So, sabi ni Kalinga Prab, nakakalungkot kasi parang last minute na nagsabi si Beyonce sa kanya na hindi makakasama sa Korea. Kasi kung nakita natin doon sa nakaraang live selling nila ni Rachel, nasabi doon na confirm na yung kanyang visa at merong nag-sponsor doon ng 300,000 ano nga bang tawag doon? Won, no? Yung pera sa Korea, no? So, kagabi, narinig ko din doon sa live ni Kalinga Prab na merong nagbigay na 22,000 pesos. So, siguro yun yung value ng 300,000 won, no? Na andoon nga sa kanya, no? Hindi pa naman yun na turnover kay Beyonce. And yun nga, parang ibabalik doon sa sponsor at nanawagan siya na makipag-coordinate, no? Or makipag-reach out yung sponsor doon kay Kalinga Prain. Kalinga Prain ba yun or Kalinga JJ, no? Correct me if I'm wrong. So, dahil doon sa live na yun, guys, marami, nakikita ko yung mga commentators doon at ang daming nababas kay Beyonce doon, no? So, dito mo makikita na kahit si Kalinga Prab mismo yung nagla-live, meron pa talaga ng babas doon kay Beyonce. May nagsasabi doon na lumaki yung ulo ni Beyonce, mas pabor siya dito sa Team Guapa, sa kanila ni Dr. Love, tapos parang hindi pinalagahan yung tulong ng Kalingap. Tapos sinasabi ay tinitake for granted or binaliwala ni Beyonce yung opportunity na makapunta sa Korea. So, diyan pa nga lang guys, diyan pa nga lang na hindi natuloy yung pagpunta sa Korea. Mayroon na marami nang nanunumbat. How much more kung makapunta si Beyonce sa Korea? At the same time, meron siya ditong participation dito sa Team Guapa, guys, no? Kasi naging pangit talaga yung imahe ni Beyonce at naging masama talaga siya sa tingin ng mga kalingap noong time na sumama si Beyonce doon sa feeding program ba yun? No? Nakasupport si Beyonce doon sa grupo ng Team Guapa, plus andoon yung kanyang mga magulang. So, naging bad image po para kay Beyonce yon, no? So, actually, hindi naman yon connected sa pagiging charity hindi naman connected sa pagiging beneficiary ng Kalingap. Kasi kung Kalingap lang naman guys, hindi naman nila yan afford na ipatrip si Beyonce, no? As far as I know, yung trip na yun is sponsored ng Kalingap and Team Velvet, since si Beyonce isa sa mga endorser ng Velvet Box Incorporated, which is co-owner, no? Itong si Kalinga Prab at saka si Jack, no? So, alam nyo guys, no? Hindi ako pa masyadong convinced na talagang hindi sasama si Beyonce. Kasi kung naalala ninyo nung time ng Jomcar, nung pumunta sila ng Thailand, ganon din kasi yung setup nahuli si Carla, no? Kumbaga, sumunod lang si Carla tapos sinundo ni Jomar sa airport. Sabi ko, baka lang naman kasi alam nyo guys, sa dami ng mga prank-prank nangyayari sa Kalingap, minsan hindi ko na talaga alam ko alin yung totoo unless na makikita ko talaga actual, no? Kaya nga dito sinasabi na hindi sasama si Beyonce sa Korea, hindi talaga ako basta-basta naniniwala no? Sabi ko baka it's a prank, baka pagdating ng time na mag-travel na sila, andoon naman si Beyonce. So kumbaga dito ako sa part na parang hindi man muna ako basta-basta naniniwala at nagbibigay ng aking reaction, no? So, no, baka may tendency na ito din yung maging setup ng EDSA, no, dito sa trip ni Beyonce. Malay mo, kasi matagal sila doon guys parang naalala ko may nasabi si Edo na ilang days sila doon
Basta it's more than 1 week eh. Baka umabot yata sila ng 2 weeks, 15 days ba yun? Nakalimutan ko. Basta ganun, mga 15 days or 11 days. So, medyo mahaba pa yung time. So, sabi ko, malay mo, gumaling-galing si Beyonce, gumanda yung pakiramdam, kasi okay na naman yung visa niya, ready na naman yung pocket money niya, baka bigla na lang sumunod si Beyonce, or kumbaga meron silang pinag-usapan na ganun yung setup, kasi hindi rin natin alam guys kung ano talaga, no? Kasi sabi ko nga hindi tayo pwedeng magbigay ng final na opinion natin, kasi meron tayong basihan binabase ko doon sa mga nakaraan ng ganyan yung setup. So if ever na hindi talaga makapunta si Beyonce, no? So kung babawiin mo ng sponsors yung pera niya, well, 'di ba? Choice na 'yon, 'di ba? Kasi pera naman niya 'yon. Pero pag sinabi kasing bigay, no, parang ang pangit naman na bawiin mo pa. It's either na ibibigay na lang niya 'yon kay Kalingap Rab, kay Kalingap, sa Kalingap, para sabihin ikaw na lang bahala diyan, i-charity mo, o 'di ba? So, yeah, let's wait and see guys. Pero kung talagang may sakit si Beyonce, hindi pwedeng, 'di ba? Hindi pwedeng basta-basta ka na lang sasama doon, no? Although nasabihin mo na kapamilya mo naman yon, pero iba pa rin kasi na if ever na may mangyari sa'yo, nandyan talaga kasama mo yung totoong pamilya mo. So, yung tinatawag na precaution is better than cure. And besides, marami pang opportunity, no? Kasi malay mo, 'di ba? Someday, no, meron pa ding oportunidad na kung hindi man makapunta si Beyonce sa Korea ngayon, maybe next time, 'di ba? Or ako naniniwala ako, everything happens for a reason. Malay mo hindi talaga ito para kay Beyonce yung trip to Korea. Malay mo merong naghihintay sa kanya diyan na another trip kung saan man diyan, no? Or siguro, no, pagkakataon ang gumawa ng paraan para hindi siya makasunod doon, makapunta, kasi nga meron na mga hindi magagandang nangyari in the past, which is makakasama niya ulit doon yung taong naging involved doon sa issue na yon, no? So tingnan natin guys, no, kasi kung ako lang, hindi naman maganda talaga na sumama si Beyonce doon, kasi 'di ba, may plano pa sila na dugtungan yung serye, may plano sila na i-content, no? So, for delikadesa and para pag-iingat na rin guys, hindi natin masabi, no? Lalo na ang kasama doon pamilya ng lalaki. No, siguro pa pwede kung nag-apply sila ng visa, isinama nila yung tatay ni Beyonce or nanay ni Beyonce, like kay Krista, no? Nung pumunta si Krista dito sa Hong Kong, hindi pumayag yung nanay na hindi siya makakasama, no? So, siguro kung nag-process sila ng visa, isinama nila yung tatay or yung nanay, no? Ay baka siguro, no? Pero kung si Beyonce lang mag-isa ang sasama doon, no, baka sabihin natin nag-iingat lang talaga yung pamilya Batalero or si Beyonce, no? So hindi natin alam kung ano totoong rason guys. Kasi sabi ko nga minsan, no, may mga pangyayari sa likod ng kamera na wala po tayong alam, no? So kumbaga tayo dito, reaction lang tayo based sa mga nakikita at naririnig at napapanood natin, no? So ayan, kay Beyonce, hope and pray na maging okay na yung health mo. And okay lang yan, no? Kung hindi ka man nabigyan ng chance na makasama sa Korea, malay mo may rason yan, no? Malay mo may mas magandang plano para sa iyo in the future, or maybe sooner or later, no? So yun lang, at saka mas okay na rin yun, no? Na wala nang idadagdag pang panunumbat sa iyo, kasi ngayon pa nga lang, no, ang dami nang nanunumbat, ang dami ng mga negative comments na binabato sa iyo. At tingnan mo yan doon mismo sa live ni Kalingap Rab, ang daming mga negative comments na binabato sa iyo doon. Andoon na yung mga panunumbat, no, andoon na yung mga sinasabihan ka na kung ano-ano, lumaki ang ulo, ganito, no. So, alam mo guys, masakit sa pakiramdam na yung natulungan ka nga, pero parang feeling mo, utang na loob mo yung buong buhay mo. Kumbaga parang yung buhay mo ay kulang pa kabayaran para doon sa mga naitulong ng mga taong tumulong sa iyo, no? Kumbaga parang wala kang freedom kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo, no, unless kung may consent ng mga taong tumulong sa iyo, no? So mas okay na yan guys. Alam mo, minsan mas okay pa mamuhay ng mahirap kung buo yung dignidad at kredibilidad mo at magkakaroon ka ng
freedom, no? Kaysa naman na gumanda nga ang buhay mo, pero ang daming taong involved at parang wala kang masyadong kalayaan at kontrolado yung galaw mo, no? Kailangan sa bawat desisyon mo, 'di ba, meron kang taong magpapaalam, 'di ba? Or nag-aalinlangan ka kasi baka merong conflict, may mga tao kang masasaktan, may mga tao kang masagasaan, no? So, very guys, no, very conflict and very tawag dito, basta, no, parang ang bigat, no, na kumakain ka ng masarap, na tulog ka sa kutsyon, maganda yung bahay mo, pero despite sa lahat ng yan, parang wala kang kalayaan, no, na parang dinumero yung galaw mo, kailangan mo pa alam ng ganito, no, so, mahirap din yung ganun, guys, no, so, ayan, since nandyan na yan, well, no, harapin ni Beyonce yung consequences na nangyari sa buhay niya ngayon at ng pamilya niya kasi ginusto nila yan nung time na pumayag sila na sa publiko yung buhay nila, yung pagkatao nila, no? So, yan na yung naging consequences ngayon, no? So, hindi lahat ng bagay ay ibibigay sa iyo na masaya, no? Diyan sa kabila ng kasiyahan na yan, may kaakibat na kalungkutan, no? So, yun lang, guys, no? Let's wait and see. Kasi ako parang may agam-agam pa rin ako na parang mayroong mangyayari na susunod, no? Or basta doon na ako nagbe-base sa Jomcar nung time na yun, guys. So, ayan, wala naman tayong magagawa kung gustuhin ni Beyonce na sumunod doon kasi buhay naman niya yan. And besides, may usapan sila, yung nakakaalam ko anong usapan nila doon sa Velvet Box kasi ito nga ay pa-travel ng Velvet Box, no? So, pero may mga sponsor pa rin involved, no? Mantakin mo yan, pa-travel ito ng Velvet Box, sponsored ng mga sponsors yung expenses niya, di ba? Pero ang credit saan na pupunta? Sa Kalingap. Alam mo, kahit anong gulo dyan sa Kalingap, wala naman sanang problema yan, basta yung lahat ng credit, lahat ng papuri mapunta sa kanila. No, so ayan lang muna, guys. Maraming salamat. Pasensya na kayo, hindi tayo makapag-live kasi super busy po talaga ako ngayon. So hindi ako makasingit na mag-live sa gabi, guys, at saka sa araw super busy din ako. So maraming salamat and God bless everyone.